At mas mahalaga ang pagkakasunod-sunod na iyon kaysa sa halos lahat ng naisulat tungkol dito. Dahil hindi agad dumitili ang crowd sa mismong sandaling nagkamali si Alicia Parks. May pagitan, mga kalahating segundo, at ang puwang na iyon ang buong argumento. Halos walang huminto sa tape ng sapat para talagang tingnan iyon. Para maintindihan kung bakit naging napakapangit ng debating ito, kailangan mo munang maintindihan kung ano ba talaga ang hinihintay ng mga taong iyon. Hindi simpleng match. Isang tao. Sa mahigit 100 taon ng professional tennis, walang ganoon ang Pilipinas. Isang bansang may humigit kumulang 120 milyong tao. Pero walang champion, walang finalist, walang pangalang nagawang magpalingon ng kahit anong stadium sa mundo. Kung lumaki kang Pilipino at mahal mo ang sport na ito, minahal mo ito mula sa malayo. Parang isang bansang gusto mo pero hindi ka pinapayagang puntahan. Pagkatapos, nagsimulang umakyat ang isang batang babae mula Quezon City. Umalis si Alexandra Ila sa bahay nila sa edad na 12, hindi para sa school, kundi para sa isang tennis academy sa Manacor, Spain, na pinapatakbo ni Rafael Nadal. 5,000 milya ang layo sa pamilya niya. Sa edad na 17, napanalunan niya ang 8th Open Girls Singles title, ang kauna-unahang Pilipinong nanalo ng Junior Grand Slam Singles title. Noong 2025, umabot siya sa semifinals ng Miami Open at tinalo niya sa daan ang dalawang top 5 players. Sa Wimbledon ngayong taon, pinatalsik niya sa third round ang defending champion na si Iga Swiatek. At pagkatapos, noong Agosto 3 sa Washington, SE, tinalo niya ang world number 3 na si Jessica Pegula, 4-6, 6-4, 6-love. Natalo siya sa unang set, nasuspinde ng ulan ang laban magdamag. Bumalik siya kinabukasan at kinuha ang huling set nang hindi man lang nagbibigay ng isang game. Kauna-unahang Pilipinong nanalo ng Great title, lalaki man o babae. Ngayon, world number 20 na siya, ang pinakamataas na ranking na narating ng isang Pilipino kailanman. Iyan ang konteksto. At ngayon, ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang usapan tungkol sa crowd na ito kumpara sa lahat ng ibang crowd conversation sa tennis. Pagkalipas ng 2 araw, dumating siya sa Toronto. Sa mismong sandaling inanunsyo ng tournament kung saang gabi siya maglalaro, sold out ang tickets ng session na iyon sa loob ng 30 minuto. 10,000 upuan, ubos. May sinabi ang tournament director na si Carl Halle pagkatapos, at hindi ko pa rin iyon may alis sa isip ko. Sinabi niyang wala pa silang nakikitang player na nasa labas ng top 5 na may ganitong klase ng epekto. Kahit isa, sa buong kasaysayan ng event sobrang lampas sa inaasahan ang demand, kaya kinailangan nilang ilipat ng pisikal ang match niya. Nakatakda sana siya sa mas maliit na court na may kapasidad na 2,800 katao. Pero nakapagbenta na siya ng humigit kumulang 5,000 tickets sa slot na iyon, halos doble ng kaya ng court. Kaya inilipat nila siya sa center court. At napuno rin ang center court. Isipin mo ang ibig sabihin noon. Isang 21 anyos na seeded 25 GE ang humatak ng mas maraming tao kaysa sa world number 1. Ito ang bahaging halos nilaktawan ng karamihan sa coverage. Hindi tourists ang mga taong iyon. Toronto ang tahanan ng pinakamalaking konsentrasyon ng mga Pilipino sa Canada. Halos 30% ng buong populasyong Pilipino sa bansa at malapit sa 5% ng buong lungsod. May mga pamilyang naroon na mula pa noong 1,960. Kaya nang pumasok si Ila sa court na iyon, hindi siya inaampon ng isang Canadian crowd. Tinatanggap siya ng isang Pilipinong crowd na 60 taon nang naroon at naghihintay. Kaya nang dumating ang mga puna, hindi iyon tumama sa paraang karaniwang tumatama ang tennis criticism. Dahil ang totoong akusasyon ay hindi simpleng, nag-cheer kayo sa maling oras. Basahin mo ang mga post, basahin mo ang mga replies. Sa ilalim ng mga salitang iyon, ang totoong mensahe ay, hindi kayo bagay dito. Bawat immigrant community sa mundo, kilalang-kilala ang linyang iyan sa unang tingin pa lang. Hindi mo na kailangang ipaliwanag. Narinig mo na iyan tungkol sa pagkain ninyo, sa lakas ng boses ninyo, sa accent ninyo, sa mga magulang ninyo, sa mga bandila ninyo. Buong buhay mo na iyang naririnig, nakabihis lang bilang manners. Iyan ang dahilan kung bakit lumaki ng ganoon kabilis ang usapan. Iyan ang dahilan kung bakit tumigil itong maging tungkol lang sa tennis, pagsapit pa lang ng 2 araw. Kung naranasan mo nang mapasailalim sa ganyang klaseng pangungusap sa kahit anong silid, sa kahit anong bansa, samahan mo ako sa susunod na ilang minuto. Dahil ang ilalatag ko rito ay hindi pampalubag loob. Isa itong argumento. At sa dulo nito, kaya mo na ring sabihin ito sa kahit sino at panindigan. Kaya nang bigla silang dumating, sabay-sabay, napilitan ang sport na ito na magpasya kung paano sila tatanggapin. At noong Enero sa Melbourne, sa isang maliit na outside court na tinatawag na Court 6,
gumawa ito ng desisyon. Hindi ko ito papalambutin. Kapag ginawa ko iyon, mawawala ng saysay ang lahat ng sasabihin ko pagkatapos. Kaya ito ang kaso laban sa mga fan na ito. Ang pinakamatibay na bersyon nito, hindi mula sa anonymous accounts, kundi mula sa mga taong naroon mismo sa venue. Enero 19, 2026, Melbourne Park, Australian Open. First round, Alexandra Ila laban kay Alicia Parks, isang Amerikanang nasa labas ng top 70. Ito ang unang main draw match ni Ila sa isang Grand Slam. Inilagay nila ito sa court 6, isang maliit na court. Malinaw na hindi inaasahan ng organizers ang sumunod na nangyari. Daan-daang Pilipinong fans ang bumuhos papasok sa Melbourne Park. Humaba ang pila papunta sa direksyon ng Rod Laver Arena, ang pangunahing stadium. Walang kahit isang bakanting espasyo. Hindi sa seats, hindi sa courtside bar, hindi sa mga gilid sa baseline. Tumayo ang mga tao kung saan man sila pwedeng tumayo. At ang unang set ay isang pagwasak. Nanalo si Ila ng 6 na games to 0. Ngayon, tingnan mo ang nangyari sa taong nasa kabilang side ng net. Nakita si Alicia Parks na umiiyak sa court matapos matalo sa unang set na iyon. 25 taong gulang, rank 71 sa mundo, first round match, lumuluha sa gitna ng court. Nagsalita siya tungkol dito pagkatapos. Sinabi niyang napakahirap noon. Sinabi niyang inasahan niya ang atmosphere, pero sa kung paanong paraan, hindi rin niya talaga inasahan. Sinabi niyang may mahusay talagang crowd si Ila, at paulit-ulit niyang pinapaalalahanan ang sarili niyang manatili sa zone. Pagkatapos ay sinabi niya ang linyang pinakamahalaga sa lahat. Sinabi niyang masyado siyang nakatutok sa crowd noong unang set, kaya ganoon ang naging takbo ng set. Pag-isipan mo iyan, hindi simpleng natalo siya sa set. Nakatuon siya sa crowd sa halip na sa bola. Pagkatapos, bumalik si Parks at napanalunan niya ang match, 0-6, 6-3, 6-2, na agad nagtataas ng unang hindi komportableng tanong. Kung ganoon kalaking advantage ang crowd na iyon, bakit natalo si Ila? Pero hindi iyon ang bahagi na talagang kumapit sa usapan. Ang naging viral mula sa match na iyon ay isang clip. Si Parks, may madaling overhead smash, at ipinukol niya iyon sa net. Sumabog ang crowd, hindi simpleng palakpak, isang pagsabog para sa isang mintis na smash. Umikot ang video na iyon sa tennis world sa loob ng 6 na oras, at mabagsik ang naging reaksyon. At dito kailangan kong maging tapat, dahil ito ang bahaging madalas iniiwan ng mga defense videos. Hindi minsan lang nag-warning ang chair umpire sa crowd na iyon. Hindi rin 2 beses. Ayon sa isang kolumn na inilathala sa Spin. Jay, isang Philippine outlet, hindi dayuhang outlet, 6 na beses pinagsabihan ng umpire ang mga supporter ni Ila. 6. At si Parks mismo, paulit-ulit ding nakiusap sa umpire na kontrolin sila. 6 na warnings. Hindi na iyon simpleng moment lang. Ang moment, isang warning. Ang moment, isang crowd na nadadala isang beses at kumakalma rin. Pero 6 na warning sa loob ng iisang match, hindi na iyon moment. Pattern na iyon sa loob ng isang hapon. At kung doon natapos iyon, pwede mo sanang sabihing first Grand Slam. Bagong fans, may leksyon na natutunan. Pero hindi iyon natapos doon. Pebrero, Dubai, third round laban kay Sorana Cirstea. Pareho pa rin. Nag-cheer ang fans sa mga missed first serves. At ito ang mas mahirap ipagtanggol. Kaya ipapaliwanag ko kung bakit. Kapag na-miss ng isang player ang first serve, wala pang nangyayari. Wala pang nananalo. Tatama pa siya ng second serve. Walang punto sa board. Walang score na pwedeng ipagdiwang. Kapag nag-cheer ka roon, hindi mo ipinagdiriwang ang kahit ano maliban sa paghihirap ng kalaban. Kinailangan na namang manghimasok ng umpire. At pagkatapos, ngayong linggo sa Toronto, ang match na tinatawag ng lahat na tagumpay. Basahin mo lang pa sa headline. Nang talunin ni Ila si Alicia Parks sa Toronto, ilang beses na namang pinaalalahanan ng chair umpire ang crowd na hinaan ang ingay. Sa gitna ng laban, muli, 3 tournaments, 3 kontinente, 3 umpires, parehong intervention. Sa puntong ito, baka iniisip mong sasabihin ko na foreign media lang ang may problema rito, na hindi lang nila naiintindihan ang kulturang pampalakasan ng Pilipino, na pinaparusahan lang ng isang Western sport ang isang non-Western crowd. Gusto ko sanang sabihin iyan. Hindi ko pwede, dahil ang pinakamatalim na puna ay hindi nanggaling sa labas. Nanggaling iyon sa isang lalaking nagngangalang Carl Santamaria, dating coach ng Philippine National Team at hindi estranghero sa pamilyang ito. Nakatrabaho niya ang unang coach ni Ila, ang mismong lolo niya, ang lalaking kilala ng lahat bilang Lolo Bob. Nakaupo siya sa stands sa Melbourne, katabi ng mga Pilipinong fans, at habang nangyayari ang match, sinusubukan niyang turuan sila tungkol sa ritmo ng sport sa mismong real time. Pagkatapos, sinabi niya ito, dapat may respeto sa kalaban. Hindi mo pinapalakpakan ang pagkakamali. Ang pinapahalagahan mo ay ang magagandang tira, kahit galing pa iyon sa kalaban. Hindi iyan British commentator. Hindi iyan rival fan base. Isang Pilipinong tennis coach iyan, may direktang koneksyon sa sariling pamilya ni Ila,
na nagsasabing mali ang ginawa ng sarili niyang kababayan. Kaya huminto muna tayo at tingnan kung nasaan tayo ngayon. Isang kalabang umiyak, 6 na warning ng umpire sa iisang match. Naulit ang parehong intervention sa Dubai at sa Toronto. At may dating coach pa ng Philippine National Team na sumasang-ayon sa mga kritiko. Sa papel, tapos na sana ang kaso. Maliban sa isang bagay, lahat ng salaysay na iyon ay naglalarawan kung ano ang ginawa ng crowd. Wala ni isa ang naglalarawan kung kailan nila iyon ginawa. Panoorin mo ulit, hindi sa normal na bilis. Walang sasabihin sa iyo ang full speed. Iyon mismo ang dahilan kung bakit 7 buwan nang paikot-ikot ang argumentong ito. Tingnan mo ang bola. Nakaset up si Park sa ilalim ng smash. Humataw siya. Bumaba ang bola at tumama ito sa tape ng net. Ihinto mo riyan. Tingnan mo ang frame na iyon. Sa eksaktong frame na ito, bago pa bumuka ang bibig ng kahit isang tao sa stadium, tapos na ang punto. Kay Alexandra Ila na iyon. Nabago na ang scoreboard. Wala nang anumang pwedeng gawin ang kahit sino para baguhin, likhain, o impluensyahan pa iyon. Patay na ang bola. Ngayon, patakbuhin mo uli ang tape. Dumarating ang sigaw dito. Kalahating segundo pagkatapos. At gusto kong maintindihan mo kung ano ang tunay na pinatutunayan ng agwat na iyon dahil hindi iyon tekniklidad at hindi rin spin. Hindi kayang mag-react ang isang crowd sa isang pagkakamali bago pa nila malaman na may pagkakamali. At sa tennis, ang pagkakamali at ang puntos ay iisang pangyayari lang na tinitingnan mula sa magkaibang direksyon. Sa sandaling tumama ang bolang iyon sa tape, 2 bagay ang sabay na naging totoo. Nawala ang punto kay Parks. Napanalunan ang punto ni Ila, iisang frame, iisang physics, iisang kalahating segundo. Kaya ang nag-iisang tanong lang na mahalaga ay ito. Alin sa 2 katotohanang iyon ang tinutugunan ng crowd? At ang tape, may malinaw na ipinapakita. Hindi nanggagaling ang tunog sa section na pinakamalapit kay Parks. Hindi rin ito dahan-dahang tumataas gaya ng pag-ungol. Sabay-sabay itong sumasabog mula sa lahat ng sulok, sa eksaktong tempo ng isang scoreboard na nagbabago. Ilalagay ko ito sa wikang agad maiintindihan ng mga Amerikano. Kapag ang striker ay nagmintis ng open goal sa ika-90 minuto at sumabog ang sigaw ng away section, walang nagsusulat ng kolum tungkol doon. Walang tumatawag doon na cruelty. Hindi nila ipinagdiriwang ang kabiguan ng isang lalaki. Ipinagdiriwang nila na 1-0 pa rin ang score. Ang scene celebrate nila ay ang numerong nasa board. Sa football, normal iyon. At kailanman, hindi natin pinipilit ang mga tao na humingi ng tawad para roon. Ang pinagkaiba ay hindi ang asal. Ang pinagkaiba ay kung sino ang pinapayagang gawin iyon nang hindi pinapaliwanag ang sarili niya. Ngayon, ipinangako kong hindi ko papalambutin ang anuman. At kabilang dyan ang susunod. Dahil kapag nilampasan ko ito, huwag mo na akong pagkatiwalaan. Hindi saklaw ng argumentong iyan ang lahat. Hindi niyan saklaw ang Dubai. Kapag na-miss ng isang player ang first serve, wala pang desisyon. Walang punto sa board. Walang nanalo. Hindi mo pwedeng sabihing score ang ipinagdiriwang mo kung wala namang score. Cheer sa ganoong sandali ay cheer sa paghihirap ng kalaban. Walang tapat na paraan para bihisan iyon ng ibang paliwanag. Hindi rin yan saklaw ang ingay habang buhay pa ang rally. Kapag nasa laro pa ang bola, ang tunog ay hindi celebration. Interference ayon. At hindi na usapin iyon ng etiquette, class, o kung sino ang nagtatag ng sport, usapin iyon ng isang player na sinusubukang sundan ang bolang bumibiyahe sa halos 100 milya bawat oras. Nangyari ang mga bagay na iyon. Mali ang mga iyon. At natututuhan ng fan base na ito ang lahat sa publiko, sa real time, sa harap ng buong mundo. Malupit na paraan iyon para matuto ng kahit ano. Kaya maging eksakto tayo sa kung ano ang totoo. Tama ang ilan sa mga kritisismong iyon. Pero napakalayo pa rin yon sa mismong paratang na ibinato sa kanila. Dahil ito ang post na nag-viral. Ito ang post na kumalat sa halos lahat ng timeline sa tennis world. Nagsisimula ito sa ganitong pangungusap, I hate Filipino people. Pagkatapos, nagpatuloy pa, they are too rude and have no courtesy. They have ruined this sport. It used to be a gentleman's game. Now it is a zoo. Basahin mo ulit ang unang pangungusap. I hate Filipino people. Walang tennis sa pangungusap na iyan. Walang serve, walang rally. Walang point, walang umpire, walang etikete. Totoo na ang pangungusap na iyan para sa taong sumulat nito bago pa magsimula ang match. At mananatili iyong totoo kahit pananahimik ng 2 oras ang crowd. Lahat ng sumunod ay scaffolding lang. At iyan ang bagay na gusto kong bitbitin mo palabas ng video na ito dahil mas malaki ito sa isang match lang. Sa kwentong ito, ang language ng etikete ay gumagawa ng 2 magkaibang trabaho sa iisang oras at sinadya silang paghaluin. Ang unang trabaho ay instruction. Huwag kang mag-cheer sa second serve. Lehitimo at kapaki-pakinabang iyan at mga Pilipinong coach pa nga ang unang nagsabi nito. Ang ikalawang trabaho ay exclusion. Ang totoong ibig sabihin ay, hindi kayo bagay dito, pero binibihisan iyon ng salitang tunog manners para walang pwedeng tumawag dito kung ano talaga ito. Parehong salita.
magkaibang trabaho, at kapag hindi mo nakita ang pagkakaiba, patuloy mong mapagkakamalang correction ang contempt, na siyang bumabaligtad sa buong tanong na inuulit-ulit ng sport na ito mula Enero. Hindi ang tanong na, bastos ba ang crowd na ito? Ang tanong ay, sino ang sumulat sa tinatawag na silence rule? Kanino ito ipinapatupad? At may pinahihingi ba ng tawad sa mga stadium sa Madrid, sa Rome, sa Paris, sa New York? Kung umabot ka hanggang dito, nasa iyo na ang argumento. Sabihin mo sa comments kung saan ka tumatayo rito dahil totoo lang, gusto ko ring marinig ang kabilang panig. Pakiramdam ko, mas magiging interesante ang section na iyon kaysa sa anumang nasabi ko rito. Ngayon, kung tama ang basa natin sa timing, may isang bagay na dapat totoo. Dapat ang mga taong naroon mismo sa loob ng stadium ang may pinakakaibang tingin dito kumpara sa mga taong nagtatype tungkol dito mula sa labas. At iyon mismo ang nangyari. At hindi iyon galing sa mga pangalang inaasahan mo. Ito ang hindi ko mapakawalan sa isip ko. Bawat taong may totoong dahilan para mainis sa crowd na iyon, sila pa ang nagdepensa rito. Hindi ilan sa kanila, lahat sila. Simulan natin sa may pinakamalakas na karapatang mainis. Si Coco Gauff, Pebrero, Dubai, quarterfinal. Nakatayo siya sa isang final na may lahat ng dahilan para asahan niyang mananalo siya sa sarili niyang bansa, habang ang buong stadium ay laban sa kanya. Inusob ng ulan ang match hanggang sa ikalawang araw. Bihira ang Monday final sa tennis, at halos walang dahilan ang organizers para isipin na babalik pa ang mga tao. Pero bumalik sila. Marami sila. Nakasuot ng kulay ng Pilipinas. May dalang mga bandila. Isang Lunes. Sinabi pa nga iyon ng direkta ng chairman ng tournament na si Mark In sa trophy ceremony. Sabi niya, maaaring ito na ang pinakamahusay na crowd para sa Monday final na nakita ng sinuman. Natalo si Pegula sa match na iyon, 6-love sa third set. 6-0. Sa harap ng crowd na ipinagdiriwang ang bawat isa sa mga game na iyon. At pagkatapos, nang tanungin siya tungkol sa mga taong 2 araw na halos sumisigaw laban sa kanya, ito ang sinabi niya. Sinabi niyang refreshing at magandang makita kung gaano kahusay hinahawakan ni Ila ang lahat ng fandom at stardom na kaakibat ng pagiging mula sa Pilipinas at kung paano siya buong yakap na sinuportahan ng mga kababayan niya. Sinabi niyang nakakabaliw kung paano niya iyon hinaharap linggo-linggo at ipinapakita raw nito ang maturity niya. Refreshing. Iyan ang salitang pinili ng babaeng natalo. Kaya tingnan mo kung ano talaga ang nasa harap natin. Ang player na tumalo kay Ila sa harap ng crowd na iyon, dinepensahan ang crowd. Ang player na natalo kay Ila sa harap ng crowd na iyon, dinepensahan ang crowd. Ang lalaking 20 taon nang may otoridad sa gusaling iyon, dinepensahan ang crowd. Ngayon, balikan mo ang 2 lalaking binuksan ko sa simula at itanong mo kung ano ang naghihiwalay sa kanila. Hindi expertise, hindi nationality, hindi kahit kung sino ang gusto nilang manalo, kundi proximity. Lahat ng taong nasa panig ng depensa ay naroon mismo sa stadium. Lahat ng nasa pinakamatinding dulo ng pagbatikos ay wala roon. Hindi iyan aksidente, at hindi rin iyan maliit na detalye. Iyan ang buong pattern. Kapag naroon ka, naririnig mo kung kailan dumarating ang ingay. Pag 15-second clip lang ang pinapanood mo at compressed pa ang audio, ang naririnig mo lang ay dumating ang ingay. At may isa pang bagay. Ito ang detalyeng halos walang pumansin at buong panahon ay naroon lang sa quote ni Hale. Balikan mo ang mismong naalala niya tungkol sa crowd na iyon. Hindi niya inuna ang volume. Hindi niya binanggit ang warnings ng umpire. At alam niya dapat ang bawat isa sa mga iyon. Ang binanggit niya ay ang mga bandila. Ang lahat ng nakapula. At ang dinosaur guy. May isang taong pumunta sa isang professional tennis match na naka-dinosaur costume para suportahan ang isang 21 anyos mula Quezon City. At ang mismong lalaking may kapangyarihang disiplinahin ang crowd na iyon ay naalala pa siya ng may tuwa hanggang sa nabanggit pa ng kusa sa interview makalipas ang ilang araw. Hindi iyan paraan ng paglalarawan sa disturbance. Paraan iyan ng paglalarawan sa isang party na nagustuhan mo, na nag-iiwan sa atin ng iisang tanong. Kung ang lahat ng taong nasa loob ng gusaling iyon ay naiintindihan na ito, bakit kinailangan pang isang comment section ang magsabi nito ng direkta? Kaya mali ba sila? Bahagya. Hindi ka dapat mag-cheer kapag sumadsad sa net ang second serve. Hindi ka dapat gumawa ng ingay habang buhay pa ang bola. Natututuhan iyon ng mga taong nagmamahal sa tennis sa Pilipinas sa publiko, sa real time, habang minamasdan at hinuhusgahan sila ng buong mundo. Malupit na paraan iyon para matuto. Ang ibang fan base, may 100 taon ng privacy para ayusin iyon. Ang isang ito, 7 buwan at isang viral clip lang ang ibinigay. Pero ang loud ay hindi katumbas ng cruel.
Ang crowd na bago ay hindi katumbas ng crowd na walang respeto. Pinagbagsak ang dalawang iyon sa iisang akusasyon at hindi iyon dapat nangyari. Kaya ito ang sagot sa tanong na itinapon ko sa iyo sa simula. Totoo ang nakita ng dalawang lalaking iyon, pero hindi nila pareho ang tinitingnan. Ang isa ay naglalarawan sa mismong nangyari sa stadium. Ang isa naman ay naglalarawan sa nararamdaman niya tungkol sa kung sino-sino ang naroon. At ang silence rule na lagi nilang inuungkat ay hindi moral law. Walang bumaba mula sa langit para iabot iyon. Pamana iyon mula sa panahong ang sport na ito ay ginawa para sa isang napakatiyak na uri ng spectator, sa isang napakatiyak na uri ng club. At ang katahimikan ay hindi talaga tungkol sa concentration lamang. Tungkol iyon sa kung kanino ba talaga ang silid. Pwedeng panatilihin ng tennis ang rule na iyon. May magagandang dahilan para gawin iyon. Pero kailangan itong ipatupad iyon sa parehong paraan